Gabi po mga kapatid. Dahil po ay oras na po ay ating na pong sisimulan ng ating pong online Bible study. Bilang panimula po tayo po ay magsiawit po dito po sa page 186, Kung Sumapit ang Lahat sa Langit. Page 186. Awitin ang pag-ibig ni Jesus, awitin ang awa niyang puspos sa tahanang walang lungkot na inihandang lubos. Kung lahat ay sumapit, anong galak ating tatamuhin? Kay Jesus sa langit, tagumpay at huwag awitin. Tayo ay magpatuloy na tapat, umasa at maglingkod na gana, nang upang ating mamasdan kanyang kalwalhatian. Lahat ay sumapit, anong galak ating tatamuhin? Kay Jesus sa langit, tagumpay at huwag awitin. Sulong hanggang sa ating matamo ang palangada sa Kristiyano, upang makasama tayo doon sa langit ni Kristo. Kung lahat ay sumapit, anong galak ating tatamuhin? Kay Jesus sa langit, tagumpay at huwag awitin. Purihin pong Diyos sa atin pong inawit at minsan pa po tayong umawit po dito sa page 127, Palasyo sa Kaitaasan. Awitin po natin po ng may kasiglahan. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan, pagkat sa langit may naghihintay na kaharian, gintong lantay, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayan ay dusa't saklang, walang sarili, tirahang tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit.
kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantala naglalakbay dito hanggang umantong sa palusyon. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala ng hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit at kapasalamatan, papuring awit po sa Diyos at na isang kagalakan po na atin pong nalalaman na may palasyong naghihintay po sa atin na sumampalataya sa atin pong Panginoong Hesus. At bilang pong pambukas po natin po na panalangin ay hilingin po natin kay Brother Renmark na pangunahan po tayo sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Ama, nagpupuri po kami at nagpapasalamat po muli sa mabiyaya pong oras na inyo pong ipinagkaloob po sa amin upang kami po muli ay magkatipon sa isa pong layunin ang papurihan po ang inyo pong banal na pangalan sa pamamagitan po ng pag-aawitan, sa pamamagitan po ng aming pong pananalangin at pag-aralan din po namin, Ama, ang inyo pong mga salita. Nawa, Ama, sa amin pong ginagawa po na ito, tunay nga po na nagiging mabangong samyo sa inyo pong banal na harapan. Ang dalangin po namin na patuloy sa amin pong pag-aaral ng inyo pong mga salita, ang inyo pong pangunahan po kami. Dalangin din po namin, Ama, ang aming pong mga internet connection. Nawa kayo pong manguna po dito upang wala pong maging hadlang sa amin pong pakikinig ng inyo pong mga salita. Salamat po ng marami, Ama, at salamat din po, Ama, sa inyo pong anak na gagamitin. Magtuturo po ng inyo pong mga salita. Ang dalangin po namin ay pakapuspusin niyo po siya ng inyo pong banal na espiritu upang tunay nga po ng inyo pong mga salita ay maituro po ng naayon po sa inyo pong kalooban. Pangunahan po ninyo ang bawat isa po sa amin at dalangin din po namin ang mga kapatid po na hindi po namin kasama sa amin pong online Bible study. Patuloy na sa inyo po namin sila idinadalangin at maging po ang mga maaabutan ng mensahe pong ito sa pamamagitan po ng Facebook Live ay sa inyo po namin patuloy po na idinadalangin. Maraming salamat po, Ama. Pangunahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral at pagpalain niyo po kami sa pamamagitan po ng inyong pong mga salita. Maraming salamat po at ibinabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat po sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Muli po, isang mabiyayang gabi po sa atin pong lahat at purihin po natin ang Diyos sa patuloy na pagkakataon na pinagkakaloob po niya sa mga ganito pong kaparaanan ay tayo nagpapatuloy po sa ating pong pag-aaral po ng salita po ng Diyos. At ngayon po ay atin na pong ihanda ang ating pong mga puso at mga kaisipan para sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. Akin na pong ibibigay sa ating pong tagapagturo, si Brother Wilson Gutierrez. Okay, magandang gabi po mga kapatid at salamat sa Panginoon. Tayo po ngayon ay makakapagpatuloy na sa atin pong series lesson sa Book of Philippians at nasa mga uling bahagi na po tayo ng ating pag-aaral sa chapter 4 kung di po ako nagkakamali. At nawa ay patuloy na pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayong gabi.
At bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ay tayo po muna ay muling manalangin. Ama naming Diyos na banal, pinupuri ka po namin at lubos na pinasasalamatan po. Muli mo po kaming binigyan ng pagkakataon na kami po ay sama-sama at nagkakaisa po na nag-aaral sa iyong mga banal na salita. Bagamat kami po ay magkakalayo physically, naway pagbuklurin mo po kami sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu na sumasa amin, na siya ring nagbibigay ng karunungan, kaunawaan, at kapangyarihan na maipamuhay po ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat tahanan at pagpalain mo po ang aming pag-aaral ngayong gabi. Ang lahat po ng ito ay aming pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Hindi ko po alam kung matatapos natin itong chapter 4, pero gusto ko pong ibigay na yung pinaka outline noong chapter 4. Kung titignan po kasi natin, yung pong simula verse 1 hanggang verse 9, ito po ay may kinalaman po sa panawagan, pakiusap, encouragement po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. At nakapaloob po dyan yung una, sila'y magsitibay sa Panginoon. At pangalawa, sila'y magkaisa sa Panginoon. At sila'y magalak sa Panginoon. At sila'y manalangin sa Panginoon upang maranasan nila ang kapayapaan ng Panginoon. At sa 8 and 9 ay makikita natin na sila'y magkaisa ng pag-iisip sa Panginoon o yung thinking correctly. Kaya po, yan po yung pinakabuod ng chapter 4 verse 1 to 9. Kung inyo po itong titingnan ay naka-outline po ito sa 5. No? At yan ay nakasentro po lahat sa ating Panginoon. Mula verse 11 naman po ay mapapansin po natin na ang verse 11 hanggang dito po sa verse 19 o 20, ito naman po ay ang pasasalamat o yung appreciation po ni Pablo sa tulong po o yung mga gift. Although hindi natin alam kung ano po yung mga gift na yon o yung tulong na ibinigay ng mga taga-Pilipos kay Apostol Pablo. Pero makikita po natin na isa ito sa nagbigay ng kagalakan sa Panginoon. No? Yung verse 10, sabi niya hanggang doon sa verse 20. At doon naman sa 21 to 23, parang ito na po yung pinaka-conclusion. Kasama na rito yung mga pagbati ni Pablo sa mga kapatiran po doon sa Pilipos. Kaya kung titingnan po natin, ang chapter 4 po ay mayroong 3 bahagi. Binibigay ko na po ito para sa ganun po ay makapag-move forward po tayo. Sa mga susunod po ay atin naman tatalakayin na ang Book
of Colossians. Kaya po, ini-encourage ko po kayo na mag-advance po ng pagbabasa. Nang sa ganun po, sa ating pagtatalakay, nagiging familiar na po tayo sa setting o yung mga bagay na katotohanan na atin pong tatalakayin. At gusto ko pong simulan dito sa chapter 4. Ang sabi po ni Pablo, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan. Yan, no? Yan yung makikita natin yung laman ng puso ni Pablo, yung kanyang relasyon o sabihin natin yung kanyang desire for them, no, sa mga taga-Pilipos. Sila ay kanyang pinananabikan, minamahal. Actually, isa po yan sa pinaka magandang motive para po sa paglilingkod. Pinapakita rito na yung magandang motive sa paglilingkod po ay ang pagmamahal, no? Pagmamahal din sa Panginoon, pagmamahal sa mga kapatiran. Pero ito particular po ito. Actually, ay ginamit po rito yung agapeto. Yun po yung agape. No? Agapetoy. Ito po yung brothers and sisterly love. No? Ito po yung pagmamahal na bunga ng pananahan po ng Espiritu Santo. At yan po ay isang napakaganda po na motive para po sa ating paglilingkod sa Panginoon. At makikita natin na paulit-ulit na pinapakita ni Pablo yan dito sa Filipos chapter 2, verse 12. Sabi niya, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Mga napagdaanan po natin ito na hindi ibig sabihin na gagawa ka para ikaw ay maligtas, kundi ang work of your own salvation, ang tinutukoy po rito ay yung bunga, no, ng ating kaligtasan. Pero ang points ko rito, yung ginamit din ni Paul yung mga minamahal ko. Repeatedly po yan. At kahit na doon sa mga kapatid sa Efeso, tignan po natin, gusto ko lang pong ma-establish natin yung magandang motive for sa paglilingkod sa church ni Pablo. Sa Efeso chapter 6, makikita po natin dito po sa verse 21, sabi niya, datapwat upang mga alaman ninyo naman ang mga bagay na ukol sa akin at ang kalagayan ko, si Tikiko na aking minamahal na kapatid at tapat na ministro sa Panginoon ay siyang magpapakilala sa inyo ng lahat ng mga bagay. Ang sabi po rito, beloved brother and faithful minister in the Lord. No? At sa Thessalonica rin, 1 Thessalonians chapter 2, gusto ko lang po muna establish po natin ito. Sapagkat ito po yung nabasa natin dito sa Filipos chapter 4. No? Sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 8, ang sabi po, gayon din kami palibasay may giliw na pag-ibig sa inyo, ay kinalugdan namin kayong bahaginan, hindi lamang ng ebanghelyo ng Diyos, kundi naman ng aming sariling mga kaluluwa, sapagkat kayo'y naging lalong mahal sa amin. Pansinin po natin, no? Hindi lang
ninais ni Pablo na maligtas ang mga tiga Tesalonika. Yung sinasabi niyang bahaginan, no? O i-alay. Parang yun po yung sinasabi ni Pablo rito, yung kanyang buhay. Dahil sa pagmamahal. Actually, yun po yung kaya raw po sa mga missionary interview, although sa Bible wala namang ganun na nag-interview, no? Pero isa po sa tinitignan nila yung pagmamahal ng isang missionary sa Panginoon at sa mga lost soul at ganun din sa mga maliligtas na kaluluwa. Napakaganda po nito. Kaya si Pablo, bago po siya namanhik o bago po niya yung mga kahilingan niya sana sa Pilipos, ay ito muna yung una niya pong ipinaalam sa kanila. Yung kanyang pagmamahal at yung kanyang pananabik. At sinabi niya rin na aking katuwaan at putong. No, yung salita pong crown po rito, ito po ay tumutukoy po sa parang award o reward, no? Although alam po natin na ang tinutukoy po niya rito ay ito po ay may kinalaman po sa kanyang paglilingkod, yung kanyang pagtakbo, parang paglilingkod. Siguro para magka-idea po tayo, tingnan natin yung sinulat ni Pablo sa unang Korinto chapter 9 verse 25. Sabi niya, at ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Ako, sabi niya Pablo, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran, sa ganati rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit inaampas ko ang aking katawan, aking sinusupil baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Ang tinutukoy po ni Pablo rito, ito yung kanyang ministeryo. At tinutukoy niya rito, inialin tulad niya sa isang pagtakbo. Although, yung sa panahon na yon, yung nakukuha nilang rich, no, yung putong ay may pagkasira, pero yung sa kanya ay walang pagkasira. Ano po ba yung incorruptible crown? Ito po yung pagtitiis, no? Ito yung pagtitiis. Ito yung pagtitiis at pagpapatuloy. Yun po yung incorruptible crown. At yun yung pinapaalala ni Pablo. Pinapaalala ni Pablo yung kanyang pagmamahal. Pinapaalala ni Pablo yung kanyang paglilingkod na may pagtitiis. Alam natin yun dahil si Pablo ay sa panahon na ito ay nakabilanggo siya. At yun yung mga pinaalala niya sa mga taga-Pilipos. Yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pagtitiis, katuwaan at putong. Kaya ang Pilipos din ay punong-puno ng mga yung salitang joy. Halos 15 times nabanggit yung joy, although yung iba gladness, pero yung pa rin po yung ibig sabihin. Pero ang point ko po rito, bago si Pablo po ay nakiusap o in-encourage o sinabihan niya sila ng mga ilang bagay na gusto niyang iwan para sa mga taga-Pilipos, pinakita po muna niya. Parang pinaalala niya po sa kanila
yung kanyang damdamin, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang karanasan kung paano ang Pilipos ay nasimulan ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. At pagkatapos po nito, doon niya po dito po niya sinimulan yung kanya pong panawagan, yung kanyang encouragement, yung kanyang nais na iwan, paalala na i-consider ng mga taga-Pilipos sa kanilang iglesia, sa kanilang individual na buhay. Ang sabi niya, yung salitang magsitibay nga kayo sa Panginoon. Mga minamahal ko, inulit niya po yun. Magsitibay nga kayo sa Panginoon. Sa English dito, ginamit yung stand fast in the Lord, my dearly beloved. Actually, tinignan ko po, yung stand fast saka yung steadfast, same meaning po yun. Yung stand fast o yung salitang magsitibay nga kayo sa Panginoon. Actually, yung origin, yung salitang pinagmulan noong stand fast o yung steadfast, galing daw po sa Old English word na steady, meaning place, lugar. And paes, meaning fix it. At ang salita raw pong ito ay originally ginagamit po sa digmaan na kung saan ay idinidescribe yung mga sundalo na stood their ground. No? Ibig sabihin, wag nilang iwan yung post nila. Sila'y manatili doon kung saan sila na-deploy na area. Yun po yung salitang steadfast or yung salitang ginamit po dito na magsitibay, stand fast in the Lord. At yan ay isang napakahalaga po na katotohanan. Kahit sa panahon natin ngayon, hindi po kaila sa atin na sa panahon natin ay konti na lang yung mga naninindigan. Yung iba ay natatangay na ng mga sistema, ng mga pamamaraan na ginagamit para sila ay maging mega church o sabihin natin dumami. Nawa po, siguro yung application nito sa atin, panahon, sa ating iglesia, ay manatili tayo na ipangaral natin yung ebanghelyo, ang magandang balita. At dito sa Pilipos, makikita natin saang ginamit din po dito sa Pilipos chapter 1 verse 27. Balikan po natin, kumbaga itong pag-aaral natin sa bahaging uli ay parang bumabalik din po tayo para naalala natin yung mga pag-aralan natin nung nakaraan. Ang sabi po rito, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Upang maging ako ay dumating, yun sana yung parang hope ni Paul, no? Kahit siya ay nakakulong, at kayo'y makita
o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu. Na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa at nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Kaya po, ito pong paalala ni Pablo na magsitibay kayo sa Panginoon, ang ibig sabihin po nito ay manatili tayo doon sa mga turo ng Panginoon. Manatili tayo doon sa pangangaral ng Ebanghelyo. Manatili tayo na mamuhay ng naayon sa Ebanghelyo. At yan po yung isang bagay. Kumbaga, stood on the ground. Huwag kang aalis doon. Doon yung ibig sabihin nun. Steady paes. Fix. At sa panahon natin ay nakikita po natin ang kahalagaan nito. Kumbaga sa ano po ay maghawak kamay tayo. Kumbaga po sa minsan pagka yung merong mga nakikita ako na mga rally, yung binobomba sila ng tear gas, binobomba sila ng tubig, naghahawak kamay po sila para hindi sila matatag sila na may pagpatuloy nila yung ipinaglalaban nila. At tayo po, ang mga taga-Pilipos, at bilang mga Kristiyano, bilang isang lokal na iglesia, tayo po'y magsitibay sa Panginoon. Paano po yun? Sa pamamagitan po ng pananatili sa Ebanghelyo, pananatili sa mga turo ng ating Panginoon. At yan ang una na nakikita po natin dito. Actually, yung salitang steadfast, ginamit din po yan doon sa noong pong dumating na ang Espiritu Santo, yung pagsilang ng iglesia doon sa gawa, no? Siguro alam po natin ito. Kamakailan lang ay tinalakay ng kapatid po natin itong Acts chapter 2. Ang sabi po rito, ginamit din po yung binigay niya ring meaning yung devoted, no? Yung ilaan natin yung ating sabi niya rito sa Acts chapter 2:42, sabi niya, and they continued steadfastly, magsipanatili, at sila'y nagsipanatiling matibay. Kumbaga dito ay yung first charge, yung pagkasilang ng iglesia, no? Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, makikita natin dito. Hindi siya present tense po siya eh. Sabi niya, at sila'y nagsipanatili. Hindi niya sinabing sila'y magsisipanatili. At sila'y nagsipanatili. Kumbaga, nasubok, no? At sila'y nagsipanatili. Matibay. Saan po? Doon sa mga consecutive meetings. Sa pag-aaral. Sa turo ng mga apostol. Yung fellowship. Breaking of bread. Actually, parang kung titignan natin, kung lalagyan natin ng realization, o sabihin po natin, paano natin mapagpapagtibay, paano tayong titibay, mag-grow, no? Pasiglayin natin yung gawain ng Panginoon. Daluhan natin, pagkaisahan natin. Magsipag tayo. Makibahagi tayo sa mga pag-aaral.
Although yan, kung titignan natin yung Acts chapter 2, sa tingin ko, ito yung sinasabi ng Panginoon na intayin ninyo ang kapangyarihan. No? It is the work of the Holy Spirit to the believer's life. No? Yung buhay ng isang mananampalataya. Na ilaan niya, ibigay niya yung nararapat para sa ikatitibay. To steadfast. At marahil ito ay isang bagay na uh, iniisip ni Pablo. Kasi kahit doon sa gawa, no, yung Ephesus, yung sa Ephesus at meeting ng mga elders, iniisip niya na paglisan niya kasi alam niya mamamatay na dalawang bagay lang, makakawala siya or siya ay tuluyan ng mamatay. Siguro yun yung iniisip niya. At yun din yung iniisip niya na pag alis niya, maraming asong ganid na papasok sa iglesia. Kaya kailangan pinaalala niya na sila'y manatili, matibay, manatili sa ebanghelyo at sa mga katuruan ng Panginoon. At sa panahon natin ng mga katuruan ng mga apostol na ipinasa ng Panginoon sa kanila sa patnubay ng Espiritu Santo. Kaya yun yung unang nakikita ko po dito, yung salitang magsitibay. Pagkatapos niya, napaalala yung kanyang desire, yung kanyang motive, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang paghihirap, yung kanyang suffering sa pagmiministeryo, ay sa kanya sila sinabihan na magsitibay na kayo sa Panginoon. Pangalawa, makikita natin dito na walang ibang pagmumulan yung pagiging matatag, pagiging matibay, kundi sa Panginoon, no? Sa Panginoon, sa kanyang mga salita, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya yung stand firm. At kaya nga sabi doon sa Pilipos, balikan din natin yung sa verse 28, yung kasunod ng binasa natin. At sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway na ito. Sa mga kaaway na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapwat tanda ng inyong pagkaligtas, at ito'y mula sa Diyos. No? Sabi niya, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation and that of God. At ay naniniwala na meron distinction talaga. Kaya mahalaga na makita itong magtumibay. Pangalawa, binrought up ni Pablo, although ako personal, siguro hindi alam ni Paul kung ano yung dahilan ng arguments ng mga ng Neodias at ni Syntyche. Pero ang panawagan niya, una, magsitibay, pangalawa, magkaisa ng pag-iisip sa Panginoon. At I believe ito yung panawagan, ito yung unity.
to unity. Dito sa chapter 2, napag-aralan natin dito yung kumbaga yung other first before yourself, di po ba? Dito sa 1 to 4, balikan lang natin. Kasi parang sinasummarize na ni Pablo po yung mga sulat, yung sinulat niya eh. Sabi niya dito sa chapter 2, sabi niya, kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroon anumang maynaong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan. Nandun na naman po yung salitang katuwaan. Upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Napag-aralan po natin yung, di ba, yung tunay na pagpapakababa, hindi ito yung hindi ka kumikibo, no? Yung malumanay ka magsalita, hindi po yon. Ang pagpapakababa ay pag iniisip mo ang kapakanan ng iba. At yun ang sinasabi ni Pablo, sapagkat yun ang tunay na unity. Kumbaga sa katawan, di ba? Ang iglesia ay isang katawan. Ang lahat ng bahagi ay binibigyan natin ng importansya. Kaya po, dito po tinutukoy yung problema, no? Although yung salita po rito ay gusto ni Pablo ay yung salitang ipinamamanik, o sa English ginamit niya yung verse 3, ay yung verse 2 ay beseech, sa ibang salin ay urge, no? O namamanhik. Sa Greek word ginamit yung salitang parakalo, o di ba yung sa Holy Spirit din gano'n, yung which ang ibig sabihin nito, ito ay plead, beg, appeal. Kaya dito sa 1 Corinthians chapter 1 din po, makikita natin yung mga plead o pakiusap ni Pablo. Kasi napakahalaga po nito sa church, yung unity. Ngayon, ipinamamanik ko sa inyo mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Ang tinutukoy po rito ay alam naman po natin ang Corinth ay medyo dito po kasi may carnality rin, at ito ay isang nagiging suliranin din. Pero ang mahalaga dito po, pinapaalala rin ni Pablo sa mga taga-Korinto yung pagkakaisa. Yung common word po rito, ang ibig sabihin dito ay, ako ang tingin ko, meron po itong kinalaman sa Ebanghelyo. Meron po itong kinalaman sa mga katuruan. Meron po itong kinalaman sa pangangaral o pagtuturo.
Itong sinasabi ni ni Pablo na ipinamamanik ko kay Euodias. Kaya yung magkaisa ng pag-iisip, yung ibig sabihin yung mag-agree sa mga katuruan. Siguro meron silang pinagtatalunan tungkol sa katuruan. At napakahalaga na makita po natin ito. Tingnan din natin yung sa 2 Corinthians 5 verse 20. Dito, sabi niya, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Kung titingnan natin, it is a gospel pa rin po. No? Pero ang gusto kong tingnan natin dito, yung pamamanhik ni Pablo na magkaisa ay para sa Panginoong Diyos. Para sa Panginoon. Kaya nga, ipinamamanik ko, sabi niya kay Euodias, ipinamamanik ko kay Syntyche na magkaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Kaya napakalaga po nitong unity. Although yung unity, ito ay may kinalaman doon sa katuruan. At naniniwala rin tayo na yung unity, ito rin ay may kinalaman sa layunin. Napakalaga po sa iglesia ng pagkakaisa, pagsang-ayon, at sapagkat sa pagkakaisa ay tumitibay at lumalakas ang isang iglesia. Sa Thessalonica rin ay meron din siyang pakiusap si Pablo. Tingnan natin, no? Common problem ito sa early church, chapter 4, verse 1 ng 1 Thessalonians. Sabi niya, katapos-tapusan nga mga kapatid, kayo'y aming pinamamanikan at inaaralan sa Panginoong Yesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paanong kayo'y dapat magsilakat at magbigay lugod sa Diyos, na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipagnagana ng higit at higit. Sapagkat talastas ninyo kung anong mga tagubili ng ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal. Magkaisa po tayo. Hindi lamang doon sa turo. Magkaisa tayo na maging ilaw sa ating buhay. To apply those teaching, to apply those truth. At ang akin pong conviction sa mga katotohanan ito na tinitignan po natin na during the early church ay tila parang ang daming problema ng ganito na disunity. Kaya maganda po na maiwasan po ito. At kung titingnan natin,
ibig sabihin ni Pablo dito sa Filipos 4 na magkasundo sila at mag-side sila sa Panginoon. Mag-side sila kay Pablo. Mag-side sila doon sa mga natutunan nila kay Pablo. Parang ito yung ibig sabihin ni Pablo, yung kanyang pamamanhik. Ibig sabihin po, isa sa mga mahalaga na at nakita natin na ang kaaway to paralyze the church ay yung to divide or hindi man sama-sama man physically sama-sama tayo pero internally, spiritually we are divided, no? Ibig sabihin mayroon tayong parang kanya-kanyang agenda. At ang gusto ni Pablo para sa mga taga-Pilipos ang maging pangunahing layunin nila ay sa Panginoon, sa Ebanghelyo, sa pamumuhay na makakatulong sa paglaganap ng magandang balita. Kumbaga, pagka po kasi merong mga sabihin natin hindi nakakapamuhay, para silang nakakasalungat doon sa propagating the gospel. Kaya po, magkaroon ng same teaching, same attitude. Sabi doon sa chapter 2, verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan ng pagkatantay niya sa Diyos, kundi bagkus inubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Yung same teaching, same attitude, isa po yun sa pinapaalala ni Apostol Pablo. Siguro sabihin natin yung Christian, makita tayo na Christian life. Di ba na? Kahapon natawa si brother dyan meron kasi isang kapatid na binanggit namin na hindi ko nababanggitin yung pangalan ang sabi namin na ikapatiran niya, ay Christian pala siya. Parang hindi siya makapaniwala. Sana wag pong ganon. Kundi makita tayo na meron tayong yung same character or testimony. At yun siguro yung pinamamanik ni Pablo na magkaisa ng pag-iisip sa Panginoon. At siguro gusto ko rin tignan natin dito sa verse 3. Ang sabi kasi ni Pablo rito, sabi niya, mga kaisa ng pag-iisip sa Panginoon, verse 3, chapter 4 ng Filipos. Oo, ipinamamanik ko rin naman sa inyo. Tapat na kasama sa pagtulong na inyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. Kaya actually, ang pag-share ng gospel is not only for men. No? Even ito pong mga babae na ito. Actually, marami akong mga nabasa sa yung mga women missionary. No? Sila yung unang pinadadala sa mga lugar kung saan nag-evangelize sila. And then pagka may mga naliligtas, darating yung mga kalalakihan na tinatawag na church planter. Doon na nila sinisimulan. Kaya marahil sabi rito sila'y katulong
ni Pablo. Nagpapagal din, no? Kaya pinakikiusap niya sila. Kanino po? Kanino niya po sila na tapat na kasama sa pagtulong? Ang Pilipos, no? Ang Pilipos. Ibig sabihin, ang buong church ng Pilipos, pinananawagan ni Pablo na tulungan itong dalawa na ito. Siguro pagkasunduin. Dahil sila ay nagpapagal na kasama ko sa Ebanghelyo. At kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Kaya isang bagay ito na ang ibig sabihin ni Pablo, pati dito, ligtas ito. Sa langit pupunta ito. Alam naman natin yung malagay ang pangalan mo sa aklat ng buhay, no? Actually, dahil nga sa original, wala namang verses, nung sabihin ito ni Pablo na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Sinabi niya na magalak sa Panginoon. Hindi sa sirkumstansya. Hindi doon sa sirkumstansya. Kasi kung titingnan mo yung sirkumstansya, pakulong si Pablo. At sinabi niya rin dito na yung lowly body ay ito ay sakitin, no? Mahina. Kung yun ang titignan mo, hindi tayo magiging magalak. Pero ang sinasabi niya, magalak ka sa Panginoon. At inulit niya. Kumbaga, yun din ang paulit-ulit niyang papaalala na maging muli kung sasabihin, yung salitang muli. Kumbaga, lagi niya itong ipapaalala sa kanila na sila'y huwag tumingin sa mga bagay, no? Dito sa lupa. Huwag tumingin sa mga bagay na dito sa lupa, kundi ang mahalaga ay tumingin sila sa Panginoon. Yun ang isang mahalagang bagay na dapat na makita natin. Sa Panginoon ang kagalakan, ang source ng kagalakan ay ang Panginoon. Kapag tuwing makita natin o tumingin tayo sa Panginoon, nakita natin yung ginawa niya. Kaya nasulat yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Hindi dahil sa tayo, kundi dahil sa Panginoon, dahil sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Yun ang source of joy. Yun, source of joy. At kaya nga, yun yung sinasabi ni Santiago. Kasi kung titingin ka sa problema, sa sitwasyon, hindi ka magiging magalak. Sabi sa Santiago kasi, sabi niya, count it all joy. Sabi niya, verse 2 ng chapter 1, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Ito yung gustong i-derive ni Paul dito po. Kung bakit pinapaalala niya sila'y magalak sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang source of joy. Hindi po tayo titingin sa sitwasyon. Hindi tayo titingin sa kalagayan natin. Titingnan natin yung ginawa ng Panginoon. Doon niya dinadirect yung mga taga-Pilipos. Marahil ay nalulungkot yung mga taga-Pilipos. Pinanghihinaan ng loob ang mga taga-Pilipos. Gusto na nilang iwan yung post nila. Kaya sabi niya, magsipagtibay kayo. Nagkakaroon sila ng disagreement.
within, outside, merong mga kalaban, may mga adversaries. Marahil pinanghihinaan sila, nalulumbay sila dahil sa mga pangyayaring ito. Pero ipino-point out sila ni Pablo na hindi diyan ang kagalakan sa Panginoon. Kaya rejoice in the Lord, sabi niya. Sapagkat tuwing tingnan natin ang Panginoon at ang ginawa ng Panginoon ay ito yung talagang nagdadala ng kagalakan. At verse 5, yung kanilang testimony o yung ngang isa sa mga points natin, no? Yung dito sa simula chapter 4, 1 to 9. Actually, sabi niya rito, makilala nawa, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Sabi po, no? Actually, sa ibang salin, ginamit yung dito po sa bagay na ito ay yung moderation, ginamit yung salitang ano kasi yung isang salita na ginamit dito sa mababa ay yung gentle, yan, gentleness, no? Yung gentleness, yung forbearing spirit, sabi niya doon sa chapter 4 verse 5, yung moderation to be known. Gentleness, kind, no? Yun yung attitude po ito. Actually, isa ito sa 1 Timothy chapter 3. Isa po ito sa sabihin natin ng qualification ng isang elders. Sabi niya, dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagtuturo. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant. Dito ginamit niya yung vigilant, sober of good behavior. Yan. Kaya, kumbaga, sinasabi rito ni Pablo na makilala nawa yung testimony, makita yung testimony natin. No? Kaya napakahalaga nun. At kauli-uli yan siguro dahil oras na rin po, ay yung kapayapaan. Napakahalaga po. No, yung panawagan niya, magsitibay, magkaisa, magalak sa Panginoon, makita yung patutuo natin dahil malapit na nga dumating ang Panginoon. Number 5 ay yung huwag tayong mabalisa, kundi tayo maging mapayapa, tayo maging mapanalanginin. So yung prayer, yung stop worrying and keep praying, sabi nga noong isang praise, no, sa nabasa ko rin. Sabi niya, stop worrying and keep praying. Sa English, ginamit yung salitang be careful for nothing. Sa iba naman sa alin, ginamit yung be anxious for nothing. Kailangan ay itong salita po na ito ay isang bagay na nagpapaalala sa atin
na ang pananalangin ay nagdadala ng kapayapaan. Kasi sabi rito, at yung kapayapaan, sabi po rito, huwag kayong mga balisa, yun yung don't worry, kundi sa lahat ng mga bagay sa ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Pansinin natin to. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Parang ang kapayapaan ay para siyang sundalo na babantayan niya yung puso natin, no? Will guard our hearts and mind in Christ Jesus. Kaya yung God's peace, sabi nung nabasa ko, God peace like a soldier. At ang kanyang pinakalayunan ay guard our hearts and mind. The more you pray, the more you have peace of God. At minsan hindi mo mapaliwanag. Hindi mo mapaliwanag kahit na sabihin mong may suliranin ka, nahihirapan ka, may sakit ka, may mga bagay na wala ka sa buhay, yung kulang. Pero mapayapa ka. At ito yung mga pinapaalala ni Pablo. At pagka ganito yung kalagayan natin, ang sabi niya doon sa 8 and 9, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay nasa inyo. Ang ibig sabihin po ni Pablo sa mga taga-Pilipos, stick to those teaching. Yun yung mga true. Whatsoever things are true. Whatsoever things are honest. Whatsoever things are just. Whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think of these things. Those things which you have both learned and received and heard. Tignan nyo, tatlo po yun. Both learn and receive and heard. Kaya yun po yung mga teaching. Yun po yung mga tinutukoy niya. Kung mananatili tayo doon, we receive peace from God. Sabi niya, and the God of peace shall be with you. At katulad ng sinabi ko, itong God's peace is like a soldier. Guard our hearts and mind. At yan ay naintindihan ng mga taga-Pilipos dahil mayroong garrison doon, mayroong mga military doon, sundalo roon na nagbabantay doon. Binabantayan yung kapayapaan ng Pilipos. Alam nila yon, naintindihan nila yon. Kaya minsan hindi mo mapaliwanag, no?
sa buhay na ito. Sa kabila ng mga problema, sa kabila ng karalitaan, sa kabila ng karamdaman, mapayapa ka, nagagalak ka dahil sa Panginoon. At ang isang iglesia, yan ang gusto ni Pablo na gusto niyang iwan o makita. No? Ayan ang mga paalala niya. At ako'y naniniwala po na panalangin natin naway ang ating pong maliit na kapulungan din ay maging matibay, magkaisa, mapuspos ng kagalakan, at maging prayerful. No? Sa ganon ay maranasan natin ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoong Diyos na siyang magpapatibay upang tayo magpatuloy sa ating pakikipaglaban sa mundong ito sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya po, marahil hanggang dito na lang po at tayo po muna ay manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob mo. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po at nakita po namin bilang isang lokal na iglesia sa mga tagubilin at pakiusap, mga encouragement ni Pablo. Kung ano po ang marapat din po sa amin bilang isang iglesia. Tulungan mo po kami na maging matibay, na huwag kami pong lumayo sa Ebanghelyo at sa iyong mga katuruan. Kami patuloy na manindigan at tulungan mo rin po na kami magkaisa sa mga katuruan at sa pamumuhay at tulungan mo rin po na tumingin kami hindi sa mga sitwasyon kundi tumingin kami sa aming Panginoon na siyang pinagmumulan ng tunay na kagalakan. At tulungan mo rin po kami bilang isang iglesia na maging mapanalanginin na siyang pinagmumulan ng pagtitiwala at nagdadala ng tunay na kapayapaan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga salitang ito. At naway mapuno ang aming mga kaisipan sa mga bagay na ito na siya pong magdadala po sa amin upang kami magpatuloy na makibahagi, makilahok sa pakikipagbaka sa magandang balita at sa pagpapalaganap ng magandang balita. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak mo si Jesus. Amen. Good evening and God bless po. Sige po, ngayon po ay nasa dako po tayo ng ating pong question and answer. Katulad po ng ating pong mga ginagawa ay kung maaari po i-open pong ating pong mic sakali po na may mga katanungan po tayo. At ganun din po kung may pagkakataon po ay patingnan din ko po din yung sa live kung may mga question din po sa mga comments. Maraming salamat po. Open na po tayo sa mga question. Sige po mga kapatid, samantalahin po natin yung pagkakataon po sa ating pong question and answer. Sige po, si Brother Jan. Question lang po dun po sa verse 2, yung pong na talakay po natin about po sa unity po sa loob po ng church. Paano naman po, kunwari po yung nagkakaroon po ng, yun nga po, disunity, tapos po ay umalis po sa church, yung pong, sabihin na po natin yung pong sa isa po dun sa kapatid, tapos po nagpatuloy po siya sa ibang church. Yun po ba ay nagiging katanggap-tanggap po sa Panginoon? Kumbaga po hindi po sila nagkaroon ng reconciliation, parang ganun po.
Actually, yan yung nagiging problema sa panahon natin. Ang tawag dyan ay mga prag-Christian. Kaya merong church policy o biblical, no? Na pagka yung isang Christian ay lilipat sa ibang church, lalo na kung ay dapat siya muna po ay alamin kung saan galing at alamin bakit siya ay umalis. Kung titingnan natin sa Romans chapter 16, ito ay isang kapatid, no? Bagamat siya ay si PB, isang babae. Pero si Pablo ay sinabi niya rito, ipinagtatagubilin ko sa inyo si PB, I commend unto you PB, our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea. Taga Cenchrea siya, pero siya ay ngayon ay nandoon sa Roma. Sabi niya sa verse 2, upang tanggapin that you receive her in the Lord as becometh saint sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anumang bagay na maging kailangan niya sa inyo, sapagkat siya na may naging katulong ng marami at ng aking sarili naman. Kaya napakalaga ng katotohanan dito na kinukomend ni Paul si PB para tanggapin siya doon sa Roma, na katunayan na siya ay umalis sa Cenchrea not because of sabihin nating problema. Ito yung tinatawag na reception policy ng church, no? At kung minsan ay kailangan natin ito, kaya nga minsan pagka may mga bagong nag-a-attend, nagaling sa iba, ini-interview din natin, bakit sila umalis, bakit sila gusto dito sa atin. Although minsan hindi na tayo nakikipag sabihin natin na dahil hindi naman talaga alam natin yung mga pinanggalingan nila ay hindi naman talaga biblical. Kaya napakahalaga nito. Hindi natin basta-basta tinatanggap. Ngayon, kung ang dahilan ay na church discipline, pagka ganun ay hindi natin sila tatanggapin. Siguro kailangan muna natin i-coordinate yung pinagmulan niya pagka mga ganun. Kaya dapat may commending, no? Or kung wala man yon, maganda interviewin natin. Ano ba yung dahilan? Bakit gusto mo rito sa amin? Bakit umalis ka ron? Bakit gusto mo rito? Titingnan natin. Kasi kung problem ang dahilan, ay hindi natin sila tatanggapin. Ngayon, kung ang dahilan naman ay dahil nabuksan sila sa tamang katuruan sa atin, alam nila yung tamang katuruan, at pinili nila yung manatili sa atin, mas maganda yun kaysa naman sa yung nasa tamang katuruan, aalis, pupunta sa mga maling katuruan dahil tinanggap lang siya ron. Hindi rin maganda yon. Kaya dapat ay maging ano rin natin yung reception policies. Katulad sa atin siguro, meron tayo mga kapatid na umalis sa atin dati, no? Tapos nung sila'y bumalik rito, may kasama sila, pero tinanong natin sila bakit, ano yung dahilan. At nung sinasabi nila yung mga dahilan, nakikita natin na hindi talaga biblical yung gano'n. No? Kaya welcome naman natin sila. Although siyempre, ino-observan din natin sila.
At kung nag-ano naman po sila sa atin, ay kailangan naman natin silang tanggapin. Dahil lang sabi nga sa dito rin sa Romans chapter 14, sabi naman dito sa Romans 14, sabi niya, datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ng kanyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ng lahat ng mga bagay, ngunit ang mahinay kumakain ng mga gulay. Although ito ay may kinalaman doon sa pag-aalay, no? Doon sa templo. Pero ang mahalaga ay tanggapin. Sabi niya, dapat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo. Kasi ang reason dito ni Paul ay ang sabi niya, maganda yung reason niya rito sa verse 9. Sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Datapwat ikaw, bakit umahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawawalang halaga ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Kaya nga, ang point ko rito yung salitang receive. Tanggapin. Kung sila'y mananampalataya, o kung galing man sila sa iba na hindi naman, o baka hindi pa sila talaga mananampalataya, maaaring dito sa atin ay maging believer sila. Pero doon sa sinasabi ni brother dyan na umalis, kung minsan meron talaga mga ganon. At kung minsan, ako ang tingin ko ron dito sa John 15, tignan natin. Sabi kasi sa John chapter 15, sabi niya, 15 verse 2. Ang bawat sanga, isa verse 1 muna, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Actually, ang chapter 15 ay parable para sa church, no? Hindi lang sa individual. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kaya ako, sa totoo lang, pagka mayroong mga ganun, na nakakalungkot din, lalo na matagal mong kasama, tapos aalisin siya ng Panginoon. No? Hindi ko sinasabing hindi sila believer. Hindi ko sinasabing believer sila. Although dito ay ang tinutukoy niya ay ang church, no? Pero ang point ko rito, ang Panginoon ang siyang nag-aalis. Kaya minsan ay siguro gusto ng Panginoon na magbunga ng magbunga. Kaya nga nakakalungkot lang yung mga ganon. May mga kasama tayo na ganyan. No? Ngayon ay noong bigla na lang silang nawawala, minsan hindi natin alam, baka talagang hindi pa sila Kristiyano o maaaring sila ay Kristiyano, natalo sila ng mga bagay dito sa mundo. Kaya lang kung sila ay aalis, kung minsan ay palagay ko sila rin yung magko-cause ng problema doon sa pupuntahan nila. Meron pa bang question? May follow-up question pa ba, brother Jan? Okay na po, Brother Wilson. Thank you po.
Sige po, sa iba pong mga kapatid po, kung may mga katanungan po, ay open lang po yung ating pong mga mic. Pasilip ko na din po yung mga comments sa comment section po kung may mga nanonood po sa ating pong live kung may mga katanungan din po. Siguro po habang hinihintay din po yung mga kapatid, ako rin din po may katanungan din po. Sa usapin po ng pagkakaisa po dun sa church po, ano po kaya yung naidudulot po sa kapatid at sa church po kapag po sa usapin sa iglesia ay hindi nakikiisa o ang ibig sabihin ay yung sa usapin po sa church ay hindi po nakikibahagi o hindi nakakabahagi po. Ano po kaya naidudulot po ito sa kapatid at sa iglesia po? Siguro dapat maging malinaw din muna sa atin, paano ba natin ma-express yung pakikiisa? Baka mamaya kahit hindi sila nag-i-involve physically, sila naman ay nag-i-involve prayer, hindi natin alam yon, or giving, or sa ibang bagay, no? Siguro dapat ma-distinguish muna natin yon. Paano ba natin masasabi na nakikibahagi sila o hindi sila nakikibahagi? Baka merong nakikibahagi physical, no? Masipag, pero yung puso niya ay maaring wala naman talaga, no? Siya ay nagpapanggap na nakikibahagi. Kaya dapat malaman muna natin, isang bagay ang makikita natin, kaya nga yung pinag-aaralan natin dito, unity in teaching, unity in practices. Parang yun yung pinakamahalaga na makikita natin dito, na yung kung paano sila yung kanilang iniisip, no? Siguro balikan natin ito, buksan natin uli yung sa Filipos chapter 4. Okay? Ang sabi rito, no? Gusto ko lang balikan natin dito yung word na be of the same mind. Ang sabi niya, be of the same mind in the Lord. Ang ibig sabihin nun ay agree, to agree. The same mind, no? Or yun ay doon sa chapter 2, no, tinignan natin kanina, yun ay attitude, no? Ano yung attitude na yun? Na nakita natin doon sa Philippians 2-5, no? Yung nagpapakakumbaba. Ang ibig sabihin ay inaalala niya yung iba. Siguro isang supporting verse pa diyan ay yung 2 Corinthians chapter 13 verse 11. Tingnan natin yung 2 Corinthians chapter 13 verse 11. Sabi niya, sa katapus-tapusan mga kapatid, paalam na. Mangagpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mangagkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan. Parang yan din yung sulat niya dito sa Filipos eh. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Kaya yung unity rito, it means you are yielding, you are agreeing. So, nag-agree ka.
Kasi doon sa tanong ni Brother Norman, paano kung hindi nakikipag-cooperate? Actually, paano mo alam na hindi siya nakikipag-cooperate? Number one, siguro, kung siya'y sumasalangsang, nagdi-disagree siya, bino-voice out niya yon, hindi tama yan, mali yan, hindi yan. Yun siguro, masasabi natin ay it cause talaga na problem yon, no? Parang yun nga yung sinasabi ni Brother Jan, dahil hindi siya nagdi-disagree, o kaya naman, na-correct siya or in-under-discipline siya, ayaw niya mag-agree. Hindi siya disagree siya. Aalis siya. Parang ganon, no? Kaya siguro, tignan natin, paano mo natin masasabi na hindi sila nakikipag-cooperate? Hindi sila nakikipag-isa sa church. Yun, pag nagdi-disagree sila. Actually, yan yung rebellious attitude. Minsan naman kasi kung ang tingin lang natin, yung physically na nag-i-involve lang, minsan hindi nga tayo sure doon. Ano kaya ang motibo nun? Baka minsan hindi rin yun ang motibo niya. No? Kaya napakahalaga. Baka yung hindi nag-i-involve physically, siya naman ay maaaring nagkakaloob o maaaring nananalangin. Kasi nag-a-agree siya doon sa mga bagay na tinatalakay o yung pinatutunguhan ng iglesia. Katulad ng pag-iebanghelyo, kaya napakahalaga nun. Kaya yung praise na in the Lord doon sa same mind, no? Parang sinasuggest yun na as Christian, no? Bilang isang Kristiyano, nag-agree tayo doon sa mga katuruan, doon sa mga practices, doon. Nag-agree tayo doon. Nag-abide tayo ron. Hindi tayo nagdi-disagree. Yun lang siguro, Brother Norman. Baka yung iba merong gustong isagot. Maraming salamat po, Brother Wilson. Sige po, sa iba pong mga kapatid po, baka may mga katanungan din po upang sa atin pong nagiging pag-aaral ay lalo pang lumalalim at naunawaan po. At di ko lang po alam kung sa Facebook Live ay meron din pong mga tanong dun sa comment section. Pasuyo ko lang po sa mga kapatid po. Habang hinihintay po natin yung reply po ng kapatid sa pagtingin po sa mga question kung meron man po sa live, ay sa mga kapatid po natin na sa Google Meet, last call po kung may mga questions po tayo. Meron po bang tanong dun sa live po bago po? So ngayon po wala pa pong question po sa live. Maraming salamat, Brother Ren. Last call po sa ating pong kapatid po, mga dito po sa Google Meet. Bago po tayo magwakas sa pananalangin. Marahil kung wala na po tayong mga tanong ay pasalamatan po natin ang Panginoon sa ating naging pag-aaral. Nawa sa ating pong pag-aaral ay masumpungan katulad po na banggit po ng ating pong kapatid, masumpungan sa atin bilang isang iglesia itong mga napag-aralan po natin na may nagsisipanatiling matibay sa Panginoon, may pagkakaisa sa pag-iisip sa Panginoon, may kagalakan sa Panginoon, at may kapayapaan
sa atin pong Panginoon. At sa ating pong pagwawakas ay hilingin po natin kay Brother Jan na pangunahan po tayo sa isang closing prayer. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po na nagpapasalamat po kami sa mabiyayang gabi na pinagkaloob po ninyo sa pagpapatuloy din po ng aming pong pag-aaral po sa aklat po ng Pilipos. Patuloy salamat din po sa inyo pong anak na ginamit, naghayag po ng inyo pong mga salita, at patuloy dalangin po namin ang mga bagay po na ito ay hindi lamang po namin mapag-aralan, hindi bilang isa pong lokal na iglesia po, ay masumpungan po ang mga bagay po na ito nang sa gayon po sa amin pong ikalalago po, ikatitibay at ikagagamit din po namin para po sa pagpapahayag pa po ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat din po sa lahat po ng mga kapatid na dumalo at patuloy pong dalangin po namin ang banal na Espiritu ang tumulong po sa amin at sa lahat pa po ng makakapakinig po ng inyong pong mga salita na naka-upload po sa online. Salamat din po sa gabi po na ito. Kayo po ang inaasahan din po namin na mangunguna po at mag-iingat po sa mga natitirang oras po sa buong gabi sa amin din pong pagpapahinga. At sa araw po ng bukas, patuloy kami po ay sa inyo po na pinagkakatiwala ang araw po. Salamat po at ito pong lahat ay amin pong patuloy po na dinadalangin sa matamis na pangalan po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening po. God bless po. Thank you po. Okay, good evening po.